Natin kasi tingnan nyo po, look, dami ng mga bulaklak, tas may naghahalo yan sa isang pinaka bulaklak niya dahon. I don't know kung okay pa yung kanyang pinaka katawan kasi nauubos din sila ng halaman yung kanilang mga sustansya, kaya check nyo po lagi. Hello everyone, this is Sir Misunaut Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, gusto ko kayong ma-update dun sa ating serye nung pagpapulaklak natin ng bougainvillea, kasi panahon nila ngayon. At before sa ating mga video, tinakil natin yung mga pagpapabulaklak at nagka-problema yung ating mga bougainvillea, naging leggy, tapos nawala yung mga dahon. Pero sinubukan natin yung ayusin At ngayon papakita ko na yung mga kinalabasan at update dyan sa mga halaman natin na yan. Kung ready na kayo mga ka-MVP, samahan nyo ako. Tutok lang po. And we're back. Maghahapon na dito sa garden, pero habulin natin yung ating mga bogies medyo maliwanag pa naman. Titingnan natin kung ano na nangyari kasi ang ganda ng resulta at natutuwa ako kasi ay mga bougainvillea natin na napabayaan talaga namang ngayon nagbubulaklakan na. Tara, samahan niyo ako. Ngayon nga tingnan natin kasi tingnan niyo po, look, dami ng mga bulaklak na sumuloy dito sa ating bougainvillea na nandito. Matatandaan nyo po, ito po yung humaba na, tapos naglegi-legi ginawa natin, kinat-cut natin, tapos pinatabaan natin. Tingnan nyo naman, so meron pang mga tumubo dyan, and ayan, naglabasan. Naka-grafted po ito, and alam ko hindi ako sure kung may variety na ganito, yung may nagdidilaw tapos nagpipink sa isang puno, kasi meron Mr. and Mrs. yung tawag sa kanila pero today, ayan nga, tingnan naman labas na yung mga bulaklak dyan, tapos ayan, may sumusulpot na naman. So ano ba ginawa natin dito? Kinat natin, tapos ayun pa ang haba na, ayun, look, diba, ganda na mga bulaklak niya. And yan, tas ito naman, meron dito isang bulaklak, tingnan nyo. Naghahalo yung kanyang kulay sa isang pinaka niya, bulaklak niya may pink, tapos merong yan, teka, yung ating camera para masundan nyo yung ganda niyan. Ayan, may pink, tapos may white, tas may naghahalo yan sa isang pinaka bulaklak niya yan, mga pinaka bracts niya merong halo ng kulay puti so ayan yung kulay niya, tas ayan naman. And yan, nilagyan lang natin siya ng complete fertilizer, tapos nung una urea, tapos nag complete fertilizer tayo, tapos every 3 days naglalagay uli ako ng complete para masiguradong talagang mamulaklak sila, ma-force. So ayan, kapag pinutulan siya, meron lalabas ng mga bulaklak na ganyan. So tingnan natin yung nasa bukid natin kung anong nangyari, kasi ito maganda na yung resulta nito. Dumadami na yung bulaklak niya. Yung nasa bukid natin, tingnan natin kung ano yung naging itsura niya doon. Tapos tingnan natin kung meron development, kasi yung kalbong-kalbo na. Ito, ang ganda look, diba? Ganda yan. And habulin natin yung liwanag kasi medyo hapon na ngayon. So habulin natin yung liwanag, and dito tayo. Ayan, ayun yung mga bugis nakita nyo. Yan, nakalbo yan before, walang kadahon-dahon. Ngayon wow, dumami na uli yung dahon niya, kasi ang mga bugis po ayaw niyan sa malilim na lugar. Meron isa dito parang walang tumubong dahon. I don't know kung okay pa yung kanyang pinaka katawan kasi natuyo.
So, napunta siya sa shaded area. Mas bihira pa siyang madidig kasi yun nga yung nasa pinaka pinapatungan nito, kumapal na yung puno, ano. So, ngayon, chinek ko, ayan, meron na ulit silang mga dahon, and nawala yung mga dahon yan. Pero, yan, padadahunin muna natin siya, tapos saka natin siya pabubulaklakin. So, binibigyan ko yung sarili ko ng dapat February, meron na yung mga magagandang bulaklak, no? So, halos ang buwan yung ating pag-aan sa kanya, pag-aalaga. Kasi, akala ko hindi ko na yun makaka-recover dahil dun sa kanyang mga pagkakalbo, no? Pero, I'm thankful pa rin na ngayon, meron na siyang mga dahon-dahon, no? So, yan, nagkaroon na siya. And iyan din, nilagyan din namin ng mga complete fertilizer. Tapos, siguro yung mga ganito na hindi na tinutubuan ng dahon, pwede ko na yan ikat sa susunod. Kasi, yung last time nagkat tayo, kine-check ko muna kung paano yung magaganda ba yung forma o ano. Pero now, na ayan, nakita natin na merong mga hindi nagtutubo yung pinakadakon, gagawin natin is puputulin natin yan sa susunod nating video. So lahat lang ng mga tinubuan, yan yung ating ay i-remain. Meron pa ako dito ko pinumutin kasi ang maganda dito, may araw siya, oh. Diyan nasisinagan siya ng araw. And ayan, meron na rin mga tumubong dahon, marami-rami na rin. And yan, nakakatuwa lang kasi talagang akala natin madideds tong mga to. Pero ngayon na nagkaroon na siya ng dahon, ang gagawin natin is gagawa tayo ng paraan para mapalabas yung bulaklak nila pamagitan ng pagpa-fertilize sa kanila. Kasi mga bougainvillea po is heavy feeder, no? Talagang takaw sila pagdating sa mga fertilizer, lalo na pag ganitong blooming season, no? At huwag nyo siyang ilalagay sa malilim dahil mentras maaraw, mas marami po yung na bibigay niyang bulaklak. So ngayon, nasa recovery period na, at least napapakita ko sa inyo yung ating talagang pagsagip dito sa mga bugis natin, no? Kasi kung meron kayong experience na ganyan, kayo ang maka-experience na talagang mawalan sila ng mga dahon, alam nyo na yung gagawin nyo, no? So trim lang ng trim, and mapapabulaklak nyo rin yan. Kasi yung iba, yung mga nagtanong sa akin nung nagpost tayo about sa bugis, sabi nila yung kanila daw hindi rin namumulaklak, although mga ilang taon na raw na hindi namumulaklak, ano. So ang check nyo lang po dyan yung kanyang position. So kung halimbawa pong walang araw, tapos or low light lang yung kanyang nalalagyan, yan po, check nyo, no? Tapos check nyo rin po yung lupa, kung mag-aanay paso nyo, ibig sabihin po nyan wala nang sustansya. Usually kasi kapag bumibili tayo sa garden shop, yung ating nakukuha is puro maipa, no? So nililipat natin siya, eventually pag nabulok po yan, magsasubside yung pinaka lupa niya. Ang lupa po talagang bumababa yan, ano, kapag halimbawang lilipas yung mga buwan o taon. So nauubos din sila ng halaman, yung kanilang mga sustansya. Kaya check nyo po lagi yung lupa, kung halimbawang magkaganyan kayo, kung mataba pa ba yung lupa nyo. Kasi kung hindi na po, kailangan nyo nang mag-repat talaga. And ayan nga, pagkatapos ng repotting, that's the time na pwede na kayong pataba, no? Pataba kayo, tapos yung mga legi na bogis nyo, yung mahabang stem na, i-trim nyo na po, ano, dahil para ma-force siya na magpabulaklak. So check pa natin dito, kasi dito naman meron pa kaming nilabas na bugis. Ayan, yan, nawalan sila ng mga bulaklak, pero dahil nga sa nilipat natin sila dito, ayan, ganda na, lumalabas na yung mga bulaklak nila. So pag ganyan naman po, trim lang kayo ng trim, o kaya yan, cut nyo lang po yung mga
dako niya. Yan, mga dako na malalaki, lalo na malalaki. Yan, pag nadaan kayo, purutin nyo lang, tapos matatanggal na yan, okay na. So, kapag halimbawa naman pong sobrang haba ng sanga, yung mahabang sanga naman po ang kailangang i-trim. Tapos lalabas na po eventually yung mga bulaklak niyan, katulad po nito. Look, lumabas na yung mga bulaklak niya, palabas na po. So, ganyan lang kayo. Ang susi dyan talaga, dun sa mga binanggit natin, pag-check talaga nung halaman nyo. Lalo na't ngayong panahon na nila, talagang dapat chine-check nyo na sila para kung hindi pa namang bulaklak, magawa nyo kaagad ng paraan. Kasi napaka-importante na ngayong panahon na summer, papainit, yan, dapat maganda na yung kondisyon ng bogis nyo para mapalabas po yung inyong mga bulaklak. So, yan po yung ating mga bougainvillea na talaga namang ang ganda kapag namulaklak. So, bibigyan ko pa kayo ng mga update kapag halimbawang yan, sa mga susunod na panahon para makita nyo yung pag-bloom nung nitong ating mga bougainvillea. Kasi yung iba sabi, binili mo lang yan kaya bagong bili daw, pero at least step by step nakikita nyo po yung pagbabago ng ating paligid dito, no, na mamumulaklak yung ating mga bougainvillea. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung mga bugis natin, at ayan, bigyan ko pa kayo ng mga update sa mga susunod nating mga pagtatanim, gardening dito sa ating garden na nasa Mini Dino Park and Eco Garden. At ayan, thank you so much sa mga nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Salamat po sa inyong panonood. At talagang natutuwa po ako, binabasa ko po yung mga comments nyo, no? Kaya comment lang po kayo dyan. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!